8 taon na kami nagsasama pero hindi pa rin pala siya handang magpakasal dahil hindi niya raw nakikita ang future naming dalawa. Samantalang nung bago pa lang kami ay siya ang palaging nagbabanggit ng tungkol sa kasal naming dalawa kaya gusto ko sanang masecure ang aming pagsasama. Tawagin na lang daw natin siyang Amara at 2 taon na ang nakalipas nang minsan na magkwentuhan sila ng kanyang live-in partner habang nagpapaantok at tawagin na lang daw natin siyang Bossing. Nabanggit sa kanya ni Bossing na siya ay palaging nape-pressure at nasasakal na sa tuwing na pag-uusapan nilang dalawa ang tungkol sa pagpapakasal. At ang sinabi pa sa kanya ni Bossing ay meron silang ugali na kailangan muna nilang baguhin bago pa sila magpakasal para hindi daw sila magsisi sa huli. Pero para kay Amara kahit ano pa ang pagkakamali ng ugali nila sa isa't isa ay si Bossing pa rin ang gusto niya sanang makasama habang buhay. Kahit ilang beses niya na rin nahuli si Bossing na may kinakasamang ibang babae at pag tinanong naman siya ni Amara ang sinasagot naman sa kanya ni Bossing ay barkada lang ng kapatid niya. Kaya kahit madalas nilang pag-awayan ng mga ganong klase ng bagay ay iniisip pa rin ni Amara na si Bossing ang pinili niya na maging tatay ng kanyang anak kaya gusto niya sanang masecure ang kanilang pagsasama. Dahil kahit may mga nagagawang pagkakamali si Bossing ay marami rin naman siyang nagagawang tama para kay Amara kaya laging yun na lang ang tinitignan niya. Hanggang sa umabot ng 8 taon ang kanilang pagsasama at sinabi sa kanya ni Bossing na hindi niya pa rin nakikita ang future nilang dalawa. Sinabi rin sa kanya ni Bossing na hindi pa rin siya handang magpakasal kaya dito na nagkaroon ng lamat ang lahat. Kaya bigla na lang nanlamig si Amara sa kanyang kinakasama kaya dito na papasok ang isa pang lalaki na tawagin daw nating Baliw. Si Baliw ay kaklase niya nung high school kaya nung nagkaroon sila ng GC na magkakaklase ay dito na sila ulit nakapag-usap ni Baliw. At sakto naman na nung mga panahon na to ay nanlalamig pa rin siya kay Bossing dahil pakiramdam ni Amara ay sinayang niya lang ang buong buhay niya na makisama kay Bossing. Hindi nagtagal ay nakapagpalagayan silang dalawa ng loob ni Baliw at umamin sa kanya na noong magkaklase pa lang sila ay meron na siyang feelings para kay Amara. At kung kailan nagkaroon na ng lakas ng loob na pumorma si Baliw ay doon niya naman nalaman na nabuntis na si Amara ng iba. Ikinuwento ni Amara ang kanyang sitwasyon kay Baliw at dito na siya nakumbinsi na baka pwede silang magkaroon ng relasyon kahit na alam naman nilang mali. Dahil hindi naman daw nagbago ang kanyang nararamdaman para kay Amara at sobrang okay din ni Baliw dahil tanggap niya ang nag-iisang anak ni Amara. Tinanggap din si Amara ng buong pamilya ni Baliw dahil sa pagkakaalam nila ay hiwalay na si Amara sa kanyang kinakasama. Pero hindi naman nagtagal ang pagtatago nila ng kanilang relasyon dahil nakapagpasya na si Amara na hiwalayan na ng tuluyan si Bossing. Dahil ang pakiramdam ni Amara sa lahat ng ginawa sa kanya ni Baliw ay hindi niya deserve na maging pangalawa lang. Tuluyan na siya nakipaghiwalay kay Bossing at inamin niya na natauhan na siya at para saan pa kung hindi niya naman nakikita ang future nilang dalawa na magkasama. Hinahabol-habol pa siya ni Bossing nung una pero makalipas lang ang 1 buwan ay hinayaan na lang din siya na ipagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Baliw. Lumipas ang ilang buwan na naging sobrang healthy naman ang relasyon nilang dalawa ni Baliw. Hanggang sa isang araw ay muli silang nakapag-usap ni Bossing at tinatanong niya si Amara kung pwede pa bang humingi ng huling pagkakataon. At itong pag-uusap nila na to ay naging maayos, hindi kagaya ng mga pag-uusap nila noon na lagi na lang nauuwi sa pagtatalo. Sinabi ni Amara kay Baliw ang tungkol sa pinag-usapan nilang dalawa ni Bossing at ang sabi naman sa kanya ni Baliw ay kausapin niya na lang daw ng maayos para hindi na siya guluhin. Kaya pagkatapos niya ulit kausapin si Bossing, ang sabi naman sa kanya ay kung yan talaga ang desisyon mo ay wala na akong magagawa kaya medyo naawa naman siya kay Bossing. Lumipas ang ilang linggo na napansin na ni Amara na parang bigla naman nanlamig sa kanya si Baliw kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na pag-usapan ng kanilang problema. Dito na sinabi sa kanya ni Baliw na gusto niya nang makipaghiwalay kay Amara dahil ang sabi niya ay kailangan niya nang bumalik kay Bossing. Hindi naniniwala si Amara sa idinadahilan sa kanya ni Baliw kaya nang dahil sa kanyang pangungulit ay nalaman niya kung ano ang tunay na dahilan. Yun ay ang mismong pamilya ni Baliw na kahit na maayos naman ang pakikitungo sa kanila ng kanyang anak ay kinausap nila si Baliw na hindi sila para kay Amara. At ang sabi pa ng pamilya ni Baliw ay hindi siya nababagay kay Amara dahil may anak na siya sa una at baka siya rin ang matalo sa huli. Naiintindihan ni Amara ang pinupunto ng pamilya ni Baliw kaya kahit masakit sa kanyang kalooban ay pinalaya niya na lang si Baliw. At sa mga puntong ito ay baka isipin daw natin na sadyang salawahan lang si Amara pero dahil baka mahuli pa ay bakit daw hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Bossing. Kaya binigyan niya ulit ng pagkakataon si Bossing at nagkaayos na sila at itong pagkakataon ay talagang inayos na nila ang relasyon nilang dalawa. Hanggang sa isang araw habang kasama niya si Bossing napadaan ang sinasakyan nilang jeep sa harapan mismo ng bahay ni Baliw. Hindi maintindihan ni Amara kung ano na lang ang pumasok sa isip niya dahil noong nadaanan nila si Baliw na nakatambay ay tinawag niya at sinitsitan. Kitang-kita ni Amara kung paano nagulat si Baliw nang makita niya kung sino ang kanyang kasama. At hindi nga nagkamali si Amara dahil ilang minuto pa lang ang nakalipas ay nagchat na agad sa kanya si Baliw at sinabing nagkabalikan na pala kayo. Sinabi mo sa akin noon na ayaw mo na at nakaalis ka na sa toxic na sitwasyon pero ngayon ay bumalik ka lang sa kanya uli. Naramdaman naman ni Amara ang pag-aalala sa kanya ni Baliw kaya sumagot na lang siya ng bakit hindi ko siya bibigyan ng isa pang pagkakataon. Sumagot naman sa kanya si Baliw na wala na akong magagawa dahil desisyon ko rin naman na tapusin ang ating relasyon kaya hindi kita masisisi
magsisisi kung babalikan mo siya. Palagi mo lang tatandaan na nandito lang ako sa tabi mo bilang kaibigan. Minahal niya naman ng totoo si Baliw kahit maikli lang ang kanilang pinagsamahan dahil kay Baliw niya naramdaman ang mga gusto niyang iparamdam sa kanya ni Bossing. At dahil sa mapaglaro nga ang tadhana ay nangyari na ang bagay na hindi niya na inaasahan. Nagpropose na si Bossing kay Amara kahit nasa proseso pa lang sila na inaayos pa rin nila ang isa't isa. At dahil yun ang pinakahihintay-hintay ni Amara ay hindi na siya nag-atubiling tumanggi pa. Pagkatapos ng proposal ay pinost nila yon sa Facebook at lahat ng kanilang kaibigan ay binati sila. Hanggang sa merong isa silang kaibigan na tumawag kay Amara habang kasama nito si Baliw at nag-congrats naman sa kanya. Narinig pa ni Amara ang usapan nilang dalawa at ang sabi pa ni Baliw ay wala na talaga, ikakasal na siya sa iba. Kaya sinabi ko na lang kay Baliw na makakahanap din siya ng babaeng para talaga sa kanya. Kaya sana kapag dumating ang pagkakataon na yon ay maging ready na siya para sa babaeng yon. Yung tipong kaya niyang isugal, ilaban at ipanalo dahil hindi sapat ang pagmamahal lang kagaya na nangyari sa amin dalawa. Naputol na rin ang koneksyon namin dalawa ni Baliw at ang huling balita ko sa kanya ay may bagong girlfriend na siya at live-in na rin sila. Kami naman po ni Bossing ay ikakasal na sa susunod na taon kaya super okay na po kaming dalawa. Kaya kayo na lang po ang mag-isip kung ano po ba talagang aral ng kwento ko kaya sana ay mapili. Hanggang dito na lang Ate Cherry. At para sa akin ito yung halimbawa kung gaano kahalaga yung komunikasyon sa dalawang taong nagsasama. Alam naman siguro ni Bossing na masasaktan si Amara kapag binuksan niya yung usapan sa pagpapakasal na hindi pa siya handa. Tinake naman ni Bossing yung risk at pinagdusahan niya naman yung naging resulta ng mga sinabi niya. Pero para sa akin kasi mas okay na yon na naging open siya sa nararamdaman niya kaysa sa paasahin kanya sa wala. At nang dahil na rin sa paghihiwalay nilang dalawa, dito na-realize ni Bossing na si Amara talaga ang gusto niyang mapangasawa. Kaya paminsan ay masasabi ko na worth it din talaga na magbigay ng second chance. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Lecture para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!